Sinibak si PNP Chief Torre para maitago ang flood control scam. Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw sa video na ito ay mula lamang sa may akda at hindi opisyal na representasyon ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin itong magbigay ng impormasyon at komentaryo batay sa mga ulat at pampublikong datos. Mga kabaz, isang malakas na pasabog ang gumising sa bayan, bigla ang tinanggal sa pwesto si Police General Nicolas Torre bilang PNP Chief, walang paliwanag, walang dahilan, at walang pagkakataon para siya ay makapagsalita, isang order lang mula sa palasyo, epektibo agad. Pero mga kabaz, dito nagsisimula ang tunay na intriga. Totoo bang tinanggal si Torre dahil sa politika, o baka naman mas malalim ang dahilan? Isang teorya ang lumalakas ngayon, baka raw ang pagkaka-relieve kay Torre ay hindi tungkol sa kanya mismo, kundi isang malaking diversion para maitago ang mas mabigat na issue, ang flood control scandal. Alam natin mga kabaz, ilang linggo nang mainit ang balita tungkol sa bilyon-bilyong pondong inilaan para sa mga flood control projects. Mula Metro Manila hanggang Central Luzon, maraming proyekto ang di umano'y overpriced, delayed, at may mga dokumentong nagsasabing may ghost projects pa. Isipin ninyo, taon-taon, bilyon ang inilalabas para sa flood control, pero sa bawat malakas na ulan, lubog pa rin sa baha ang mga kalsada, kung saan-saan napupunta ang pera ng bayan, iyon ang tanong ng lahat, at kung patuloy na lumaki ang usaping ito, siguradong lalabas kung sino ang nasa likod, mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, at posibleng may koneksyon pa sa malalaking tao sa gobyerno. Pero tingnan natin ang timing mga kabaz, habang nag-iinit na ang issue ng flood control, bigla at walang kabog-abog na tinanggal si Torre, at saan napunta ang lahat ng headlines, puro tungkol sa kanya, puro tungkol sa bigla ang galaw ng palasyo, lahat ng atensyon lumipat sa pangalan ni Torre. Mga kabaz, hindi ba't ito ang tinatawag na distraction politics? Kapag may malaking iskandalo na dapat pagtuunan ng pansin, biglang may pasabog na ibang balita para ilihis ang mata ng publiko. Ngayon, imbes na flood control projects ang pinag-uusapan, puro tanong kung bakit tinanggal si Torre. Pero bakit si Torre ang napili? Bakit siya ang ginawang panakip butas? Isipin natin, kilala si Torre bilang matapang, hindi natatakot humarap sa malalaking pangalan tulad ni na Rodrigo Duterte at Apollo Quiboloy. Baka naman, mas convenient na siya ang gawing issue dahil marami na rin siyang nakaaway, madaling i-package ang kanyang kwento bilang kontrobersyal, kaya mas mabilis siyang kainin ng balita. Pero mga kabaz, huwag tayong bulag, habang abala ang lahat sa pagtatanong kung bakit tinanggal si Torre, baka ang mga tunay na anomalya sa flood control projects ay naiiwan sa likod ng spotlight. Ano ba ang flood control scam na ito? Base sa ilang ulat, may mga proyekto raw na sobra-sobra ang presyo kumpara sa aktwal na gastos. Halimbawa, simpleng kanal o dike, milyones ang nakalagay sa dokumento, pero kapag pumunta ka sa site, kulang-kulang, minsan ay hindi pa natapos. May mga proyekto ring paulit-ulit ang pondo pero walang aktwal na resulta. Mga kabaz, hindi ito maliit na pera. Pinag-uusapan dito ay bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Kung may overpricing na kahit 20 hanggang 30% lang, ang katumbas nito ay daan-daang milyon na agad ang nawawala, at kung may ghost projects pa, ibig sabihin talagang ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kaya ang tanong, sino ang mga protektado sa likod ng flood control projects, sino ang nakikinabang, at bakit parang may effort na itabyunan ang usapan? Balikan natin, noong lumabas ang mga unang balita tungkol sa flood control, nagsimula ng mag-ingay ang social media, maraming netizens ang nagtanong, bakit sa kabila ng bilyon-bilyong pondo, hanggang ngayon ay baha pa rin sa Kalakhang Maynila, ilang vlogger at investigative journalist pa ang nagsimulang kumalkal ng dokumento, may mga kontraktor na binanggit, may mga pangalan na lumulutang, at may ilang senador na nagsasabing dapat itong imbestigahan. Pero bago pa lumaki, bigla na lang, pasok ang balita tungkol kay Torre, tinanggal siya effective immediately. Syempre, natural na headline ito. Sino ba namang hindi gugutyo na malaman bakit tinanggal ang panap chief? Pero mga kabaz, dito tayo dapat mag-isip, coincidence lang ba, o sadyang orchestrated? Huwag nating kalimutan, malaki ang impluwensya ng Malacanang sa kontrol ng balita at agenda. Kapag gusto nilang ilihis ang atensyon, maglalabas sila ng isang kontrobersyal na kwento para makalimutan ng tao ang mas malaki. At kung totoo ang haka-hakang ito, ibig sabihin, ginagamit lang ang pangalan ni Torre bilang distraction. Ngayon, isipin natin, kung hindi nabanggit ni Bers Amin ang detalye kung bakit tinanggal si Torre, baka talagang hindi iyon ang point, baka ang point talaga ay magkaroon lang ng ibang balitang iikot sa media, parang smokescreen para hindi pag-usapan ang flood control. Pero mga kabaz,
Hindi tayo titigil, hindi tayo magpapadala sa diversion, dahil kung flood control projects ang usapan, dapat managot ang mga nasa likod, dapat ilabas kung saan napunta ang pera, dapat pangalanan ang mga opisyal at kontraktor, at dapat malaman ng taong bayan kung sino ang yumayaman habang ang mga ordinaryong Pilipino ay lumulubog sa baha. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magiging effective ang diversion? Habang patuloy na pinag-uusapan si Torre, mas lumalalim ang intriga sa flood control, kung sakaling lumabas ang mas matibay na ebidensya, baka hindi na kayanin ng gobyerno na itago pa ito. Mga kabaz, kaya mahalaga na tayo mismo ay magdemand ng transparency. Kung sinibak si Torre para matabyunan ang flood control scandal, dapat mas lalo nating ipanawagan ang katotohanan, huwag tayong magpapaloko, huwag tayong makontento sa pasabog na may halong drama, dahil sa huli, ang tunay na issue ay ang pera ng bayan at ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya anong masasabi ninyo mga kabaz, diversion lang ba ang pagtanggal kay General Nicolas Torre? Ginagamit lang ba siya para mailihis ang atensyon mula sa bilyon-bilyong anomalya sa flood control, o may mas malalim pang dahilan na hindi pa natin nakikita? At yan mga kabaz ang isang malalim at kontrobersyal na usapin na dapat nating bantayan. Ang biglaang pagkatanggal kay PNP Chief Nicolas Torre ay maaaring hindi lang tungkol sa kanya kundi isang galaw para maitago ang mas malaking flood control scam. Ano sa tingin ninyo? I-comment na ang inyong opinyon sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Buzz Pinas. Dito, ang bawat intriga ay may kahulugan at ang bawat balita ay may mas malalim na kwento.